Alam ko matagal nyo nang nire-request sa akin to kung ano yung mga materials na ginagamit ko sa pagpiprint ng mga certificate. Kaya naman ngayon medyo sinisipag tayo at ibinlogs ko etong gagawin natin na pagpiprint ng certificate dahil meron tayong customer na magpapaprint. At usually yung mga customer natin na yan, hindi nila alam yung mga certificate paper. Kaya naman etong customer ko, sa bond paper lang daw niya gusto i-print. At syempre bilang business owner, kailangan natin kumita kahit papano or dagdag income. Kaya naman inoperan ko siya na sa certificate paper na lang natin i-print para kahit papano maganda or mas presentable talaga tignan kung dito talaga ipiprint sa certificate paper. At kahit papano medyo dumagdag naman yung babayadan ni customer. At syempre dagdag kita din sa atin. Kaya dapat alam nyo yung mga materials na ginagamit dito. At syempre dapat alam nyo rin yung mga tunay na presyo ng mga binibili nyong mga materyales. Baka kasi nakakabili kayo ng mga materials sa mga reseller at inuuto kayo, nakakabili kayo ng mga overprice. Kung into printing business kayo or kahit anong business, dapat alam nyo kung saan talaga bumibili ng mga materials na ganito at dapat suggested retail price. Kaya naman lahat ng mga materials na babanggitin ko dito nasa description ng video na to yung link para hindi na kayo maligaw pa kung saan makakabili. Diyan lang kayo bumili sa mga lehitimong pinagbibilihan ko din. Yung ibang mga printing business owner, piniprint lang nila yung mga certificate nila sa mga photo paper na which is okay lang din naman. Pero para sa akin, iba pa rin talaga yung texture kung dito nyo ipiprint yung inyong mga certificate. Eto nga pala yung ginagamit ko sa pagpiprint ng certificate. Eto yung brand na ginagamit ko for certificate printing ever since nag-start ako ng document printing, as in nung hindi pa ako nag-sticker printing. Eto yung pinakaunang-unang in-offer ko, yung printing lang muna. At napakaraming brand na pwede nyong gamitin sa pagpiprint ng certificate. Eto lang talaga yung una kong ginamit na hindi na ako nagpalit. Kasi para sa akin okay na to. Kulay natural white yung pinakakulay niya. And meron din mga ibang klaseng kulay ng ganito na parchment paper. Yung iba ay ivory yung kulay. I-search nyo na lang sa Google or eto maglalagay ako ng color sample ng ivory. Ganyan. Ivory versus white color. And okay lang naman kung saan nyo ipiprint yan kasi talagang napakagandang tignan kung sa mga parchment paper nyo siya piniprint. At take note mga tropa, maraming klase rin ng mga parchment paper. Yung iba ginagamit sa baking or yung sa pagluluto ng mga tinapay, etc. Ang hahanapin ninyong parchment paper, kung ayaw nyong gamitin yung kagaya ng brand na ginagamit ko, i-type ninyo sa mga search bar, sa mga online shop, parchment paper na printable. Kung ayaw nyong gamitin yung kagaya ng sa akin. Pero kung gusto nyo yung mga ganito, ilalagay ko sa description yung link para makapag-avail din kayo. At dito sa video natin, ipapakita ko din na nagpiprint ako dito sa papel na to. At kung paano yung mga diskarte na ginagawa ko sa pagpiprint neto gamit etong parchment paper. Pwede siya sa pigment, pwede rin siya sa dye ink. At simulan na natin to. Para sa mga matagal nang nanonood dito sa ating YouTube channel, alam nyo na Silhouette Studio yung palagi kong ginagamit sa pagpiprint dito sa ating printing business. Dito ko talaga ipinapadaan, hindi ko siya pinapadaan sa mga Photoshop kasi medyo nagiging hassle sa akin. At inaamin ko naman na hindi ako magaling sa Adobe Photoshop. At talagang napakagandang gamitin or mas nagamay ko ng gamitin etong Silhouette Studio. Nagdadrag lang ako ng size na desire ko at nakikita ninyo A4 size yung size ng ating certificate paper na parchment paper. Kaya naman para makatipid tayo, hahatiin natin sa dalawa. Gumagawa lang ako ng box para idadrag and drop ko na lang dito yung design natin. At syempre yung quality ng output netong magiging certificate natin, nakabase pa rin talaga to sa design na ibibigay ng customer natin. At dito nga sa design na ibinigay ng customer natin, medyo blurry yung part ng may mga mukha ng tao or yung mga picture. Pero yung mga text ay okay lang yan. At expect ko na dito sa magiging output natin ay talagang medyo blurry yung pagmumukha nila at medyo madilim yung background.
Kapag ka mga ganitong output or ganitong mga design yung sinasubmit ng mga customer nyo, huwag nyo nang masyadong timplahan ng sobrang dilim kasi kumakalat yung ink din dito sa mga parchment paper natin. And to tell you honestly, talagang ayun yung usually na nagiging issue ko kapag mga ganito, yung mga dark background, medyo kumakalat yung itim na ink pero hindi naman madalas. Pero makikita nyo naman dito sa ating video sa piniprint natin yung kanyang output. Lagi nyong tatandaan mga tropa, yung size ng certificate na gagamitin ninyo ay nakadepende palagi sa ipoprovide ni customer na design niya. Kagaya nga netong binigay ng customer ko, ganyan yung size na gusto niya. Syempre, iba rin yung singilan natin kung ganito yung size. Pero make sure sa isang A4, kung ganitong kasukat, dalawa dapat yung ilalagay ninyo. Take note mga tropa ha, iba yung presyuhan kapag solo lang and iba rin yung presyuhan kapag ganito na ikakat ninyo. Kahit pa paano, may dagdag effort kayong gagawin dito, magka-cut kayo, kaya i-consider nyo rin yon. Kung gumagamit kayo ng pigment ink or original ink na dye ink, ako mga tropa, same lang yung presyo ko sa pagsingil dyan. Hindi na ako nag-iiba kung sa pigment or sa dye ink ko siya pinrint. Ang importante sa akin, maayos yung output. At kapag nagpiprint kayo mga tropa dito sa parchment paper, may experience nyo yung pagkuluntoy ng inyong mga parchment paper kasi sobrang nipis niyan, as in sobrang nipis talaga niyan. Kaya naman kukuluntoy yan. Pero bigyan mo lang ng konting time, bigyan mo ng konting curing time, mga 10 minutes to 15 minutes, makikita mo dediretso na rin yan. Or syempre, nag-absorb na ng maayos yung parchment paper ng ink. Kaya hindi na siya bibilog. Pero yung talagang basang-basa pa siya or yung paglabas pa lang niya mismo sa printer, makikita mo talaga parang basa yung parchment. Pero sisingaw din yan. I-cure mo na lang ng kahit papano 10 minutes. Ibig kong sabihin, ilapag mo lang siya sa isang area na maayos, na flat. As in, magiging flat din siya. So, ayun lang. Nabanggit ko nga yung presyuhan, isi-share ko rin sa inyo kung magkakano yung singil ko dito. Nakadepende sa inyo mga tropa kung gagayahin nyo yung presyuhan ko dito. Tandaan nyo, palaging depende sa location ninyo kung magkano yung possible na ipresyo ninyo. At nakadepende din mga tropa sa mga binibili nyong materials. Pero ako, eto isi-share ko. Kayo na lang bahala kung gagayahin ninyo. Sa isang A4, kapag ka isang design lang, as in isang design, as in naka-borderless siya, dahil nga A4 to, ang sinisingil ko doon ay 50 pesos kapag ka solo lang yung ipapaprint niya. Pero kung medyo madami, syempre nagbibigay tayo ng discount. Speaking of discount mga tropa, nasa sa inyo na yan kung magkakano yung ililess ninyo. Pero share ko rin yung experience ko. Eto nga yun mga tropa, matagal din akong nag-motovlog and usually ayan yung mga nagpapaprint sa akin dati. 50 pieces yung maximum na na-print ko dati talaga. And neto syempre may mga tropa rin tayo na nagbabasketball. 20 pieces yung pinapaprint nila. Nakadepende. Ang pinaka mababa kong naibibigay sa kanila 25 to 35. Pero hindi na ako nagto 25 pesos ngayon. Ang pinaka less ko na lang talaga ngayon, yung sagad na sagad, 35 pesos. Yung as in isang A4 na print. As in buo yun, pero maramihan hanggang mga 50 or mga 20 yung ganyan na singilan. Hindi ako nagbababa na doon. Yun na yung pinaka-flat rate ko na discount, 35 pesos. And sa palagay ko, kumikita naman ako doon sa ganong singilan. Nasa sa inyo nga mga tropa kung gagayahin nyo. Etong 35 pesos, madamihan to. As in A4 na size. Nakadepende kung ibo-borderless ninyo. At mga tropa, kapag ka mga ganito naman nakagay sa screen na dalawahan or yung iba yung size, yung tipo mga 5R or 4R yung size, nakadepende sa inyo. Ako, ang singil ko talaga dyan kapag ka normal, 30 pesos. Diba, isipin nyo, 50 pesos sa solo na A4. Syempre, magdadagdag ka ng effort dyan. Kaya 30 pesos ko, pinapaprint or 30 pesos yung singil ko kapag ka dalawa.
And syempre nagiging considerate naman ako sa mga student na nagpapaprint sa akin kapag ganito meron silang mga events. Ang sinisingil ko na lang dyan maximum sa ngayon, nakadepende talaga mga tropa, minsan 15 ang isa or 20 ang isa, nakadepende kung papaano nila ako i-approach. Lahat talaga sa akin nakadepende, kaya kung gagayahin nyo yung mga singilan ko, nasa sa inyo na talaga yan. Inuulit ko mga tropa, kapag solo lang yung printing, kapag ganito na nakikita nyo sa screen dalawahan, 30 pesos yung singil ko dyan. Sa mga students lang talaga ako nagbibigay ng discount kasi syempre wala pa namang masyadong pera yan dahil pera ng mga parents nila yan. Yon, minsan ang pinaka-max na binibigay ko na discount talaga sa kanila 15 pesos kapag ganitong dalawahan. Or minsan 20 pesos, ganon, para kahit papano hindi naman tayo sayang yung effort, 'di ba? Parang as in 50-50 lang or give and take lang, as in win-win situation lang. So ayun, sana nakatulong to mga tropa, no? At syempre hindi diyan magtatapos yung vlogs natin. Inilalagay ko din kahit papano sa isang presentable din na lalagyanan. Lagi akong gumagamit ng OPP plastic para kahit papano hindi mo ibibigay ng as in raw na certificate lang or raw na papel para meron namang nahahawakan yung tropa natin na mga nag-a-avail para hindi madumihan, di ba? Lagi kayong maglalagay or lagi kayong mag-stock ng mga OPP plastic. Napakahalaga niyan mga tropa ko. And siguro dito na natin tapusin yung vlogs natin. Sana umabot pa to ngayong Martes. And happy holidays, happy Holy Week sa inyo mga tropa. Like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo.